Bumili ka ng lupa. Pagkatapos mong pumirma ng deed of sale, napansin mong mali pala ang lot number na nakasulat. Mawawala na ba ang bisa ng bentahan? Malulugi na ba ang pera mo? May ganitong kaso na umabot hanggang Korte Suprema. Sa deed of sale, iba ang lot number na nakalagay sa kontrata kaysa sa lupang aktwal na napagkasundang ibenta. Ngunit ang mismong lupang itinuro ng seller ay yun ding lupang binakuran at iningatan ng buyer sa loob ng maraming taon. Umabot ito sa Korte Suprema. At anong sabi ng Korte? Hindi otomatikong nawawalan ng bisa ang bentahan dahil lamang sa maling lot number kung mapapatunayan ang tunay na pagkasunduan ng buyer at seller. Maaaring hilingin sa hukuman ng reformation of instrument upang maitugma ang dokumento sa tunay nilang kasunduan. Pero tandaan, hindi ito nangangahulugang pwede mo nang basta-basta baguhin ang deed of sale. Kapag may pagtatalo, kailangan pa rin dumaan sa tamang legal na proseso upang mapatunayan ang tunay na kasunduan ng mga partido. At bilang abogado, ito ang pinakamahalagang payo ko. Huwag kang umasa lang sa titulo. Puntahan mo mismong lupa. Tingnan kung may bakod, may bahay, o may tao aktual na gumagamit ng property. Kung mayroon, huwag mo itong baliwalain. Magtanong at magsiyasat bago ka bumili. Sa kasong ito, ipinaaalala rin ng Korte Suprema na ang isang bumibili ay inaasahang magsagawa ng sapat na pag-iingat. Ang mga nakikitang palatandaan sa mismong lupa, maaaring maapekto kung maituturing kang buyer in good faith. Hindi lahat ng maling detalye ay nagpapawalang bisa sa bentahan. Pero ang matalinong buyer, hindi lang papel ang tinitingnan, pati ang mismong lupa. Ako po si Attorney Catherine Averser Montano, ang inyong kapi, wala sa batas. Hanggang sa susunod na, Korte ang nagsabi.